Breaking news po, si Senator Pia Cayetano ang bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Okay? Bakit siya? Maganda ito kasi, one, involved si Pia Cayetano dito. Sobrang kitang-kita natin yung kung gaano siya ka-passionate pagdating sa nangyari sa Senado. At mantakin mo. Pag pinatawag niya si Matibag na sinigawan siya, isupina natin si Matibag. Gayon mo ako sigawan as a chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Breaking news po, si Senator Pia Cayetano ang bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Okay? Bakit siya? Hindi si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, Red Ribbon Committee. Hindi, biro lang po. Biro lang. Huwag mo nang ulitin yan, Banat Bay. Hindi, kasi ganito yan. Ako, okay to. Para sa akin, ha? Kasi syempre, alam naman natin si Marcoleta. Although, okay din naman si Marcoleta pagdating po sa ganyan, lalo na abogado. Abogado rin naman po ito si Senator Pia Cayetano. Ang akin lamang po, para at least hindi naman ma-accuse na impartial, na biased itong Blue Ribbon. Dapat kasi, tama yung ginagawa ni Senator Cayetano pagdating dito na iniisip niya yung hindi lang yung majority. A good leader should also think of the other side. Bakit o kanyo? Kasi hindi naman po siya Senate President ng majority lang. Senate President siya ng the entire Senate. So, he has to satisfy the other senators. Or else, baka mamaya pagka masyado yung biases, nagkatulad ng ginawa ni Soto at ni Lacson, baka bumaligtad yung iba. Iyon ang iniiwasan. It's better to stay as a Senate President instead of ilagay natin yung ikakabaligtad ng iba. Bakit? Syempre, alam naman natin si Senator Marcoleta minsan, minsan, alam mo yon, maraming banat talaga ganun talaga you have to learn how to play sa Senate because you are 24. You are 24 senators. Pag hindi ka pumatas dyan, baka masulot pa yung leadership ng Senate. Mas lalo pa tayong maolat, ika nga. Kailangan tawag dyan para bang sa chess yan, hindi ka pwedeng lusob na lusob. Pag lumusob ka ng lumusob, baka maubos ka. Yung mga naglalaro ng chess, alam niyo yung chess. Hindi po ito, iba yung naglalaro niya at saka naglalaro ng chess. Yung chess! Kasi may T yung chess mo Chess! Okay? Yung ganun-ganon, hindi ka pwedeng lusob na lusob. May diskarte rin, mayroong pagkakataon na medyo atras ka ng kapiraso. Alam mo yun? So, maganda ito kasi one, involved si Pia Cayetano dito. Sobrang kitang-kita natin yung kung gaano siya ka-passionate pagdating sa nangyari sa Senado. At mantakin mo. Pag pinatawag niya si Matibag na sinigawan siya, ang saya nun. Sayaw nun. Ang lupit nun, di ba? Mantakin mo. Okay. Isupina natin si Matibag. Gayon mo ako sigawan as a chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kaya exciting yan sa hearing. Ngayon, akala ko ba Banat Bay medyo nababagalan ka dito kay Cayetano. Akala ko ba tapos sasabihin mo ibabalanse dapat. Ako yung frustration ko lang naman po yun. Hindi ko naman sinabing dapat gawin na ni Senator Cayetano. Frustration ko lang na nauunahan tayo sa kasinungalingan. Kasi sinungaling yung mga binibigay nila So, pag sinabi mo na ngayon yung totoo, nako, baka medyo hindi napakinggan ng tao. Kaya sana, medyo bilis-bilisan natin dyan sa Senado. Kasi, ayan ano na naman bukas, Thursday na, tapos na ata ang Senado. Wala na ata silang bukas. Sabi, Monday daw yung pagdinig. Simulan na natin, mga sir, mga ma'am. Yun lang atin,
Hindi ho tayo pumupuna ng masama, ha? O ibig sabihin, hindi na natin sinusuportahan ng leadership ng Senate. No. Senate is the last defense, ika nga. We will support our senators, especially the leadership of the Senate, na si Speaker, nasanay kasi ako Speaker dati siya. Senate President Alan Peter Cayetano, we support him. Matalino yan, magaling yan. Pero ano lang natin, konting bilisan natin, sir, para medyo makahabol tayo sa kasinungalingan nila. Puro sila kasinungalingan eh. Eto pa, papakita ko lang sa inyo, ha. Wait lang, ha. So, it's all. Sir, minimaintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo, sir? Tatlo daw kasi sir yung inano. Pero ano yung nawala? Dali. Ano yung i-slice nila? We'll show you. Bigyan mo kami ng konting panahon. Okay. Thank you, sir. Hindi yan. Sorry. Ito na yun. Samantala, tinawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na panic firing ang pamamaril ng Office of the Senate Sergeant Bago na ngayon. Panic firing naman ngayon. at Arms sa Senado. Dahil dyan, irerekomenda na nilang sabahan ng mga kasong kriminal ang 3 tauhan ng OSAA, kabilang si Mau Aplasca. At para po sa detalye live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, ano-ano ba itong isinampang kaso at ano ba daw ang basihan? Ruth, gumamit daw ng puwersa sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kanyang mga kasamahan na malinaw na paglabag sa batas pagdating sa security services. Yan ang naging basihan ng PNP-CIDG kaya inirekomenda nila sa Department of Justice o DOJ na kasuhan na nga sina Aplasca at 2 pang kasamahan nito mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA matapos magpaputok ng baril. Sa investigasyon ng CIDG, nakitaan na gumamit ng puwersa sina Aplasca na malinaw na paglabag sa tinatawag na Rules of Engagement base na rin sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o yung Private Security Services Industry Act. Para sa CIDG, hindi raw pinatupad ni Aplasca ang pinaka-responsabling dapat sanang ginawa na makipag-usap muna bago magpaputok ng baril. Hindi rin tinatanggap ng CIDG ang pagsasagawa ng warning shot di umano ni Aplasca, lalo't ipinagbabawal na raw ito ng pulisya sa marataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Tinawag din ng CIDG na panic firing ang mga naging hakbang ng OSAA habang defensive naman ang ginawa ng mga tauhan ng NBI na nagpaputok din ng Kahapon, meron na sila. Ngayon, ito na naman yung kwento nila. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, araw-arawin nila yan hanggang sumaksak sa utak ng mga Pilipino. Kasalanan ng senador o AC Aplasca, mali yung ginawa. Yan, araw-araw yan. Asahan nyo, mula nung kahapon hanggang sa pagdating ng hearing, yun ang kwento nila. Yan ang sasaksak. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung quotation na pag pinaulit-ulit mo, ang kasinungalingan magiging katotohanan na ito, yan ang mangyayari. Totoo. Kaya nga, we have to be fast. baril. Nauna nang inakusahan ng Senado na inatake ng NBI agents ang lugar na taliwas sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Kanina umaga, dumating naman sa CIDG ang kinatawan ng Senate Legal para makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humaharap ng pisikal o nagsusumite man lang ng kanilang affidavit sina Aplasca at 10 iba pa na pawang miyembro rin ng OSAA na nauna nang pinadalhan ng sabina ng PNP-CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really a perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting. Yung paggamit po ng baril ng OSAA is covered on Private Security Services Act, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Ruth, sabi din ng CIDG na isuko naman na ni Aplasca ang kanyang 9mm Scorpion
pistol matapos na ipasabpina ng pulisya. Ito ay sumasailalim na rin sa ballistic examination. Inaalam kung ito lang ba ang nagamit na baril ni Aplaska, lalo't maraming mga firearms na rehistrado mula sa Senado. Ruth? Mon, linawin ko lang kasi yung kaninang sinasabi nung police official na parang binabanggit yung Private Securities Act. Ano ba yung eksakto na paglabag dyan or yung eksaktong reklamo? Ay, nako. Anyway, ito pa. Ano natin isa pang issue ngayon ay yung issue po ng TRO. Ano ibig sabihin ng TRO? TRO po yung Temporary Restraining Order na hiningi ng kampo ni Bato tungkol po dito sa pag-aresto sa kanya. Kasi meron na naman mga nagpapalabas ng balita. Tingnan nyo na. Sabi ng Supreme Court, legal yung warrant ng ICC. That is a lie. Kasinungalingan po yun. Wala pong sinabi ang Supreme Court na yung warrant ng ICC ay valid. Sabihin hindi pala valid. Ibig sabihin, tama. Dapat ganito ang pag-implement. Walang sinabing ganon. Okay? Para bagang ganito, ipaliwanag ko lamang po sa inyo. Marami kasing isinampa ang case, ang kampo ni Bato, yung kanyang mga abogado. At isa sa mga sinampa yung TRO. Ibig sabihin, pigilan yung pag-aresto. Okay? But it doesn't mean na tinanggihan yung TRO, ibig sabihin yung pag-aresto ay legal na. Iba po yun. Para bagang ganito. Merong tawag dito yung demolition na ginagawa sa isang lugar. Okay? Ngayon may kaso na pinapawalang yung visa yung demolition na yon. Tapos ang ginawa nitong nagde-demolish, lumusob na sila doon. Ang ginawa ngayon ng mga abogado doon, humingi ng TRO sa court. Sabi, ipatigil muna to kasi meron pa kaming kaso. Yun ang sinasabi. Ngayon tinanggihan ng korte yung TRO. Pero hindi niya pa tinatanggihan yung hindi niya pa dinidesisyonan yung legal ba o illegal yung demolition na ginagawa.